Sa pinakaliblib na bahagi ng lalawigan ng Quezon, may isang baryong tinatawag na Sitio Mapulang Lupa. Sa lugar na ito, kilala ang sabungan tuwing linggo bilang tanging libangan ng mga lalaki mula sa mga mangingisda, magsasaka hanggang sa mga umuuwing OFW na gustong subukan ang kanilang swerte. Isa sa mga kilalang sabunghero rito ay si Mang Tasio. Isang binatang 40 gulang na kahit kailan ay hindi pa pinalad manalo sa sabong. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo, araw-araw niyang inaalagaan ang kanyang mga panabong. Sinasanay sa sipa at takbo, dinadampian ng langis, pinapakain ng pinakamasustansyang patuka. Ngunit tila laging kapos ang kanyang panabong. Lagi siyang inuuwi ang luhaan. Bitbit ang mga palalong salita ng mga nakatatawa sa kanya sa sabungan. Si Tasio na naman ang talunan. Biro ng mga tambay habang humihigop ng lambanog. Ngunit hindi alintana ni Mang Tasio ang kanilang panlalait. Mahirap lamang siya, ulila na sa magulang, at tanging sabong ang kanyang inaasahang pagkakakitaan sa tuwing gipit sa bayad sa utang, abono sa palay, o panggamot sa matandang tiyahin niyang si Aling Pasing, nasakitin na at pilay. Isang araw ng Miyerkules, habang pinapakain ni Mang Tasio ang kanyang manok panabong na si Utak, biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Napansin niyang tila may gumagalaw sa lilim ng malaking puno ng santol sa likod ng kanyang barong-barong. "Sinong nariyan?" tanong niyang may kaba, hawak ang tabak na nakaabang sa dingding. Walang sumagot. Ngunit mula sa damuhan, may 2 munting nilalang na biglang lumitaw. Ang isa ay kasing laki lang ng bote ng soft drink, nakasuot ng pulang kupas na Amerikana, habang ang isa naman ay may berdet kintong sombrero at may hawak na tungkod na yari sa sanga ng kamagong. "Huwag kang matakot, Mang Tasio," ani ng isa sa kanila. "Kami hindi masasama. Ako si Luco at ito naman ang kaibigan kong si Bantik. Kami mga duwende." Napamulagat si Mang Tasio. "Mga duwende? Anong kailangan niyo sa akin? Napansin naming araw-araw mong pinagsisikapan alagaan ang iyong manok, ngunit tila lagi kang bigo. Ang puso mo'y busilak at hindi gahaman. Kaya napagdesisyonan naming tulungan ka," paliwanag ni Bantik. Dito inilahad ng 2 duwende ang isang lihim. Sa ilalim ng punong santol, kung saan sila naninirahan, may nakalibing na itlog ng mahiwagang manok panabong, isang nilalang na isinilang sa pagitan ng dilim at liwanag, sinasabing ang sinumang magpalaki nito ay magtataglay ng panalong hindi kayang tumbasan ng tao. Ngunit babala nila, hindi ito basta-basta. May kasamang pananagutan at hindi lahat ay dapat pagkatiwalaan. "Handa ka ba, Mang Tasio? Handa ka bang maging tagapag-alaga ng manok na mas makapangyarihan pa sa karaniwang hayop?" tanong ni Luco. Tahimik si Mang Tasio. Alam niyang ito'y maaaring patibong o guni-guni lamang ng kanyang pagod na isipan. Ngunit sa puso niya may bumubulong. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Tumango siya. "Handa ako," matatag niyang sagot. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay bilog at ang mga paniki lumilipad sa paligid, hinukay nila ang ilalim ng punong santol. Sa pinakailalim, natagpuan nila ang isang tila marmol na itlog na nangingintab sa dilim. Parang may liwanag na bumabalot sa loob. "Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapag-alaga ng siwang, ang manok ng mga anino at araw," ani Bantik. "Pag lumaki siya, ipagsasanggalang kanya. Ngunit mag-ingat ka, maraming nilalang ang magtatangkang angkinin siya. At tandaan mo, Mang Tasio, kapag ginamit mo siya sa kasakiman, ang kabaligtaran ng swerte ay isusumpa sa iyo." At doon nagsimula ang isang kwento ng sabong, kababalaghan, at 2 duwendeng magkaibigan na magbabago sa kapalaran ni Mang Tasio at ng buong Sitio Mapulang Lupa.
Lumipas ang 3 araw mula nang makuha ni Mang Tasyo ang mahiwagang itlog ng manok mula sa ilalim ng punong santol. Maingat niyang inilagay ito sa loob ng isang ginawang pugad mula sa pinagtagpi-tagping damong ligaw at banig na abaka sa pinakaloob ng kanyang barong-barong. Araw-araw ay binabantayan niya ito. Pinaiinitan ng liwanag mula sa isang lumang gasera at pinapaligiran ng abo ng insenso, gaya ng bilin ng 2 duwende. Sa bawat gabing lumilipas, tila lalong umiinit ang itlog. Umuugong ito kung minsan may naririnig siyang mahihinang tunog mula sa loob nito. Tila pintig ng puso o kaluskos ng mumunting kuko sa manipis na pader ng itlog. Hanggang sa isang madaling araw, habang siya'y natutulog sa banig, bigla siyang nagising sa isang matinis na tik-tik-tik-tik-tik-tik na tila galing sa sulok ng kanyang kubo. Napabangon siya agad, kinuha ang gasera at nilapitan ang pugad. Doon niya nasaksihan ang hindi niya inaasahan. Nagsisimula ng magbitak-bitak ang itlog. Dahan-dahang lumilitaw ang isang tila balahibong gintong pilak na ulo, may mga matang nagniningning sa asul at pula, at katawan nitong maliliit pa ngunit matikas ang tindig. Lumilitaw na ang mahiwagang manok. Siwang. Bulong niya at tila narinig siya ng nilalang sapagkat tumigil ito sa paggalaw at tumingin sa kanya. Hindi gaya ng karaniwang sisiw, si Siwang ay may kakaibang anyo. Ang kanyang mga balahibo ay parang apoy at pilak na sumasayaw sa liwanag ng gasera. May itim na palong kahit sanggol pa lang, at ang kanyang paa ay may 5 matutulis na kuko sa halip na 3. Sa bawat hakbang nito, may naiwan itong bakas ng init sa sahig na kawayan. Sa biglaang paglitaw ni Luko at Bantik sa silong ng bahay, dinala nila ang ilang halamang gamot at isang boteng may katas ng bulaklak ng anahaw. Inialay nila ito kay Siwang na agad namang nilaplap at nilunok. Simula ngayon, Mang Tasyo, ay magsasanay ka. Ang pagpapalaki kay Siwang ay hindi gaya ng karaniwang manok. Kailangang ituro mo sa kanya ang tibay ng loob, ang galaw ng sabong, at higit sa lahat, ang kabutihan ng puso, ani Luko. Bilang gantimpala sa iyong katapatan, tutulungan ka namin sa pagsasanay niya. Ngunit hindi ito magiging madali. Sa kagubatan ng Kalantas, sa bundok ng Tigbi, may mga nilalang na hindi matutuwa sa paglitaw ng manok na ito. Babala naman ni Bantik. Hindi inintindi ni Mang Tasyo ang babala. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niya ang pananabik, ang posibilidad ng tagumpay. Sa kanyang mga mata, si Siwang ay hindi lang panabong, kundi isang anak, isang nilalang na kay tagal niyang hinintay. Lumipas ang mga araw at linggo, mabilis ang paglaki ni Siwang. Sa loob lamang ng 1 buwan, ito'y singlaki na ng 3 buwang manok. Matalino ito. Kayang sundin ang kumpas ni Mang Tasyo, sumasayaw sa ere, sumusugod sa tila di nakikitang kaaway, at sumisipa sa target na parang tauhang sinanay sa pakikidigma. Ngunit habang patuloy ang kanilang pagsasanay, hindi nila alam na sa likod ng kagubatang Tigbi, sa isang kuweba sa ilalim ng puno ng balite, may isang matang nagmamasid. Isang nilalang na minsang nagahari sa sabungan ng kabundukan, ngunit nabalitaan ang paglabas ng isang manok ng liwanag. Siwang, anas ng nilalang, habang kumikislap ang gintong mata sa dilim. Dumating na ang pagbabanta sa aking trono. At sa gabing iyon, may dumanak na dugo sa isang kawan ng panabong sa kabilang baryo. Punit ang leeg ng mga manok, wala ni isang buhay. Isa lang ang iniwang bakas, isang balahibong itim na may usok at isang marka sa lupa, parang tandang ng pakpak na may sungay. Hindi alam ni Mang Tasyo, ang sabong na hinahangad niyang mapanalunan ay magiging isang digmaan ng sinaunang kapangyarihan. Makalipas ang 2 buwan,
Lumaki si Siwang nang higit pa sa inaasahan ni Mang Tasyo. Ang katawan nito ay singlaki ng pangkaraniwang manok panabong, ngunit mas matikas, mas makintab ang mga balahibo at mas matalim ang mga mata. Tila binabasa nito ang kaluluwa ng kaaway bago pa man ang unang sipa. Lihim ang lahat ng ito. Hindi ipinagmalaki ni Mang Tasyo ang bagong alaga sa kanyang mga kapitbahay. Araw-araw niyang sinasanay si Siwang sa ilalim ng mga talahiban. Pinasisipa ang mga hungkag na bao. Pinapasabog ng pakpak ang mga tuyong dahon at pinapalo ang kawayan gamit ang kanyang tuka. Ang dalawang duwende, sina Luko at Bantik, ang nagsisilbing tagapagsanay, tagapayo at tagabantay. Handa na siya, ani ni Luko isang hapon. Ngunit hindi pa ang mundo. Marami nang nakatunog, Tasyo. Babala ni Bantik. May mga mata sa dilim. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Sa bawat panalo, may kaakibat na panganib. Tumango si Mang Tasyo. Alam niyang hindi niya ito ginagawa para sa kayabangan, kundi upang mabayaran ang mga utang, maipagamot ang kanyang tiyahin, at mabili ang lupaing halos isanla niya sa isang mayamang kamag-anak. At dumating ang linggo. Mainit ang araw at masikip ang sabungan sa sitio Mapulang Lupa. Naroon ang mga sabongerong kilala sa iba't ibang bayan. Si Mang Pido, ang matandang sabongero mula sa kabilang baryo na may panabong na walang talo sa 6 na buwan. Si Ka Elias, ang dating sundalo na ngayoy sugarol. At ang bagong dating na banyaga mula Maynila na ang dalay isang mestisong manok Tagalog na sinasabing inangkat pa mula Mexico. Tahimik si Mang Tasyo habang buhat-buhat ang manok sa ilalim ng banig na abaka. Hindi ito kulungan. Isa itong supot na yari sa aninong nilala ng duwende. Ang sino mang titingin ay makikitang karaniwang manok lamang, payat at tila hindi handa sa laban. Abay si Tasyo, lulubog na naman sa sabungan. Hiyawan ng mga tambay. Baka manalo na yan. Ha 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 ha. Singit ng isa, sabay tawa. Ngunit walang sumagot si Mang Tasyo. Nang isalang na niya ang panabong sa gitna ng sabungan, pinakawalan niya ang tila karaniwang manok. Ngunit sa unang patong pa lang ng paa sa lupa, tila may dumaan na kuryente sa ere. Tumahimik ang lahat. Lumabas ang manok ng kalaban, isang itim at pulang manok, kilala bilang si Malbar. May 9 na sunod-sunod na panalo, may palong na tila korona at mga kukot tuka na sinadyang hasain araw-araw. Si Malbar ang haharap sa iyo, Tasyo, sabi ng announcer ng sabungan. Panalo ka kung mabuhay ka. Nagkatawanan ng mga manunood. Ngunit walang nagbago sa mukha ni Mang Tasyo. Tumango lamang siya at tumingin kay Siwang. Kung oras mo na, ipakita mong hindi ka basta manok. Bulong niya. Nagbaba ng pusta ang mga tao. Halos lahat ay kay Malbar. Walang halos pumusta kay Siwang, liban sa isang matandang bulag na nakaupo sa isang sulok. Tahimik na humugot ng 20 pesos mula sa kanyang lokbutan at isinabong ito kay Tasyo. Nagsimula ang laban. Sa unang banggaan, tumilapon ang balahibo ng kalaban. Si Siwang ay tila isang aninong sumulpot mula sa gilid, sumipa sa ilalim at umatras na parang walang nangyari. Nagulat ang announcer. Sa pangalawang sagupaan, sinubukan ni Malbar na gumanti, ngunit biglang sumayaw sa ere si Siwang, isang galaw na tila likha ng hangin at apoy, at sinabayan ng isang sipa sa dibdib ng kalaban. Tumilapon si Malbar sa pader ng sabungan na walan ng ulirat. Tahimik ang lahat. Hindi iyon pangkaraniwan, bulong ng isang matandang sabungero. Magic ata. Hindi, tsamba lang siguro. Ngunit hindi iyon tsamba. Nagwagi si Siwang at kay Tasyo napunta ang limpak-limpak na panalo. 5,000 mula sa pusta, 10,000 mula sa tagapusta at ang respeto ng buong sabungan. Pero bago pa siya makalabas ng sabungan,
Lumapit sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng itim. May suot itong sombrerong panggabi at isang pulang anting-anting na nakasabit sa leeg. "Magandang laban," wika nito. "Hindi ako taga rito, pero hindi mo na itago ang amoy ng manok mo. Hindi iyan basta panabong. Iyan ay alaga." Napakunot noo si Mang Tasyo. "Sino ka?" tanong niya. Ngumiti ang estranghero. "Ako si Senyor Hugo, isa ring sabungero, pero hindi basta-basta. Ako ang tagapangalaga ng mga manok ng dilim. At kung may liwanag kang alaga, malamang magkikita tayo muli." Tumalikod ito at naglaho sa anino. At sa gabing iyon, habang nagbibilang ng panalo si Mang Tasyo, sa kanyang labas ay may mga matang nagmamasid. Sa ilalim ng kanyang bahay, si Luco at Bantik ay nakaupo, nag-uusap sa wikang duwende. "Ang dilim ay gumalaw na," ani Bantik. "Ang unang panalo, ang unang patibong," sagot ni Luco. Kinabukasan, nagising si Mang Tasyo sa ingay ng mga tao sa labas. Mga kapitbahay, mga dating kaibigan na hindi na niya kinausap ng matagal na panahon. Ngayoy tila sabik na sabik sa kanyang pansin. Dala-dala nila ang papuri, ngiti at ilang regalo, manok, saging, bigas, pawang pasalubong at panukli ng kanilang biglang interes. "Abay, ang galing mo raw sa sabongan, Tasyo," sigaw ng isang kumpare niyang minsang nagkutsaba upang agawin ang kanyang panabong 10 taon na ang nakaraan. Ngumiti lamang si Mang Tasyo at tinanggap ang mga dala, ngunit sa puso niya may alinlangang hindi may paliwanag. Hindi siya sanay sa papuri at lalong hindi siya sanay sa mga ngiting may halong pagkamukha ng inggit. Habang pinapakain si Siwang ng mga dahon ng sambong na tinimplahan ng anahaw, gaya ng itinuro ni Luco at Bantik, may narinig siyang pamilyar na tinig. "Tasyo," mahina ngunit malinaw. Paos, waring hinahatak ng panahon. Lumingon siya. Nasa harap ng kanyang bakuran ang matandang bulag na nakaupo sa sabungan kahapon. May puting panakip ang mata, may tungkod na kahoy na may ukit ng ahas sa dulo. "Ikaw yung tumaya kay Siwang," banggit Mang Tasyo habang nilapitan ito. Tumango ang matanda. "Oo, dahil alam kong hindi karaniwang laban ang pinasok mo." Napakunot noo si Tasyo. "Anong ibig mong sabihin?" Umupo ang matanda sa isang batong malapit sa puno ng bayabas. Mula sa kanyang bulsay, inilabas niya ang isang lumang sobre. Ibinigay ito kay Mang Tasyo. "Buksan mo lang kapag dumilim na ang araw at magkulimlim ang ulap. Sa loob niyan ay hindi kayamanan. Babalayan." "Anong pangalan mo, Lolo?" tanong ni Tasyo. "Apong Hamin, taga-bundok ng Tigbi, alagad ng liwanag. Matagal ko nang nilisa ng mundo ng sabong, pero nakita kong dumating na muli ang digmaang matagal nang nilimot ng mga tao. Ang labanan ng liwanag at dilim sa anyo ng mga manok panabong." Natahimik si Mang Tasyo. Hindi lang basta manok si Siwang. Isa siyang nilalang mula sa isang sinaunang pangako, nilalang ng apoy at liwanag. At gaya ng liwanag, palaging may humahabol na anino. Nagpatuloy si Kaapong. "Ang taong nakita mo kahapon, ang may suot na pulang anting-anting, si Senyor Hugo, hindi siya basta sabongero. Isa siyang tagabuhay ng mga manok ng dilim. Kung ang manok mo ay isinilang mula sa liwanag ng buwan at sagradong itlog ng duwende, ang mga alaga ni Hugo ay isinilang sa gabi ng kidlat, dugo at sigaw." Nanginig ang palad ni Mang Tasyo. Naramdaman niyang lumapit si Siwang sa kanyang paanan at tumingin sa kanya. Tila nauunawaan ang pinag-uusapan. "Hindi ito magtatapos sa isang laban," ani Kaapong. "Darating ang panahon na kakalabanin mo ang hindi lamang manok, kundi ang mga nilalang na may itim na kasaysayan. Kaya kung ako sa iyo, maghanda ka. Hindi lang ang Siwang ang dapat mong sanayin, kundi ang sarili mong loob." At sa sinag ng araw na unti-unting nababalot ng ulap,
Tumayo ang matanda at nilisan ang bakuran, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin mula sa kagubatan ng tigbi. Nang sumapit ang dapit hapon, bumigat ang ulap, kumidlat sa silangan. Binuksan ni Mang Tasyo ang sobre. Isang itim na larawan ang laman. Lumang larawan, halatang kuha ng sinaunang kamera. Nakalagay sa harap ang imahe ng isang lalaki. Bata pa, marilag ang tindig, may pulang anting-anting, at nakapatong ang kamay sa ulo ng isang dambuhalang manok na itim ang balahibot, pula ang mata. Sa likod ng larawan may nakasulat, Senyor Hugo, 1,873, winasak ang 39 na bayang may alagang panabong ng liwanag. Napaupo si Mang Tasyo. Mahigit 1 siglo na siyang nabubuhay. Bulong niya. At sa ilalim ng kanyang bahay, lumitaw sina Luko at Bantik, nanginginig ang muka. Dumating na ang panahon, ani Luko. Tasyo, kailangang dalhin si Siwang sa bundok Tigbi. Kailangan niya ng sagradong pagpapaalab. Kung hindi, kakainin siya ng sariling kapangyarihan o ng kapangyarihang galing sa dilim. Tumingin si Tasyo kay Siwang, na ngayoy tila mas tahimik, mas seryoso at mas matalim ang tingin. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na sabong ang tinatahak nilang landas. Ito'y laban para sa buhay. Hindi na nakatulog si Mang Tasyo ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniikot sa kanyang isip ang mukha ni Senyor Hugo, ang larawan, ang babala ni Kaapong, at ang banta ng mga manok ng dilim. Habang himbing ang buong baryo, nakaupo siya sa tapat ng kanyang bahay, katabi sina Luko at Bantik na tahimik na nagmamasid sa kalangitan. Kung magtatagal pa si Siwang sa sabungan ng walang pagpapaalab, ani Bantik, baka matuyuan siya ng liwanag at maging gaya ng iba, mabubulok mula sa loob. Ang pagpapaalab ay hindi basta ritual, dagdag ni Luko. Ito ay pagsubok. Hindi lamang si Siwang ang susubok kundi pati ang amo. Sa bundok Tigbi, may 3 bantay na engkanto. Sila ang huhusga kung karapat-dapat kayong manatili sa landas ng liwanag. Humugot ng malalim na buntong hininga si Mang Tasyo. Kailan tayo lalakad? Ngayon din, sabay na sagot ng 2 duwende. Bago pa maunahan ng mga anino. Madilim pa nang lisanin nila ang baryo. Sumakay sila sa kariton ni Tasyo. Si Siwang ay nakakubli sa ilalim ng kumot na may ukit ng mga lihim na panalangin. Bawat hakbang ng kalabaw ay tila nilalamon ng katahimikan ng gabi. Malapit nang magbukang liwayway nang marating nila ang paanan ng bundok Tigbi, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga lokal dahil sa mga alamat ng multo, nawawalang tao at mga ilaw na sumasayaw sa dilim. Sa una, tahimik lamang ang gubat. Ngunit habang umaakyat sila, tila unti-unting nawawala ang natural na anyo ng paligid. Ang mga punong kahoy ay lumalaki, yumuyuko sa daan, at tila bumubulong sa bawat pagdaraan nila. Ang lupa ay unti-unting nagiging pula, at ang hangin ay mabigat na parang may halong abo. Narito na tayo sa unang lagusan, ani Luko, habang tinuturo ang isang guwang sa gilid ng bangin. Sa bungad ng guwang, may nakaupo. Isang nilalang na kalahating ahas, kalahating babae. May buhok na tila ginintuan at mga matang kulay jade. Nakahawak ito sa isang sibat na may dulo ng apoy. Ako si Kalima, bantay ng pusong may takot, anang nilalang. Bago ka makapasok, alamin muna kung karapat-dapat kang magmahal sa nilalang ng liwanag, kahit ang kapalit ay ang pagtalikod sa takot at kasaysayang hindi mo matakasan. Tumingin si Kalima kay Mang Tasyo. Ipinanganak kang sugatan. Ang puso mo ay binuo ng pangungutya, kahirapan at pagkalugmok. Ngunit kaya mo bang harapin ang iyong nakaraan? Ang panahong iniwan mo ang sarili mong ama upang mamatay sa sakit habang ikaw ay naghahanap ng panalo sa sabungan? Napalingon si Tasyo sa lupa. Kumislot ang kanyang lalamunan. Iyon,
ay pagkakamali. Mahina niyang wika. Ipakita mo ang katapatan mo, ani kalima. At mula sa ulap ng kanyang sibat ay lumitaw ang isang anino. Anyo ng kanyang amang si Mang Pedro, nakaratay sa banig, may hika at umiiyak habang sumisigaw ng pangalan ni Tasyo. "Huwag kang umalis, anak!" Paulit-ulit. Napaluha si Mang Tasyo. Lumuhod siya sa harap ng imahe at sa unang pagkakataon, binigkas niya ang mga salitang matagal nang nakabaon sa dibdib. "Patawad, Ditay. Nadala ako ng kasakiman. Sinugal ko ang oras na dapat ay para sa inyo. Kung maaari, sana'y patawarin niyo ako." Nagliwanag ang paligid. Ang anino ay naging usok at si kalima ay tumayo. Tinapik ang kanyang balikat. "Tinanggap ka ng unang bantay. Maaari ka nang pumasok." Pagpasok nila sa lagusan, nagbago muli ang paligid. Ang oras ay tila bumagal. Walang tunog kundi ang tibok ng puso ni Tasyo at ang mahinang yabag ni Siwang. Sa bandang gitna ng kagubatan, isang ilog ng itim na tubig ang humarang sa kanila. "Mang Tasyo," bulong ni Bantik. "Ito ang ilog ng kalooban. Hindi mo ito tatawirin sa lakas ng katawan, kundi sa tapat na layunin." Sa kabilang dulo ng ilog, isang dambuhalang uwak ang nagbabantay. Itim ang mga mata at ang tuka nito ay tila ginintuan. Ito ang pangalawang bantay, si Muktan, tagapagsiyasat ng hangarin. "Ano ang tunay mong layunin sa pag-aalaga ng manok na ito?" tanong ni Muktan. "Kapangyarihan ba, kayamanan, o kaligtasan?" Umiling si Tasyo. "Noon, ang sabong ay sugal para sa akin, para akong hayop na gutom sa panalo. Ngunit ngayon, si Siwang ay hindi ko alaga, kundi kasama. Hindi ko siya ginamit para manalo. Gusto ko siyang iligtas mula sa tiyak na pagbaligtad, at kung kapalaran, ay ako na ang umako ng anino sa halip na siya." Tumahimik ang paligid. Tumigil ang agos ng itim na tubig. Lumundag si Siwang papunta sa kabilang pampang at ang tubig ay naging malinaw. Tumawid si Tasyo. Sa gitna ng kagubatan ng bundok Tigbi, sa itaas ng burol, naroon ang huling bantay. Isang matandang engkantong lalaki, puti ang buhok, mahaba ang balbas at may suot na balabal ng ulap. Nakaupo siya sa ilalim ng punong saging na bughaw ang dahon. "Ako si Duwantok, tagabantay ng lakas at hinaharap," aniya. "Bago ka makakuha ng pagpapaalab para kay Siwang, kailangan mo munang sagutin. Handa ka bang mawala ang lahat para sa kapakanan ng isang nilalang na hindi tao at maaaring mas dakila pa kaysa sayo?" Hindi sumagot si Tasyo. Tumingin siya kay Siwang na ngayon nakatayo sa tabi niya. Ang mga pakpak ay bahagyang bukas. "Oo," sagot ni Tasyo sa wakas. "Handa ako. Kung ibig sabihin nito'y mawala ang yaman, ang dangal o pati buhay ko. Basta manatili si Siwang sa liwanag, tatanggapin ko." Ngumiti si Duwantok. Mangyayari na ang pagpapaalab. Sa tuktok ng bundok Tigbi, binuksan ni Naluko at Bantik ang sagradong bilog ng alabok ng duwende. Tinawag nila ang apoy ng kalangitan. At mula sa langit ay bumagsak ang liwanag na tila gintong kidlat. Lumitaw ang tatlong engkanto: Kalima, Muktan, at Duwantok. Sa gitna ng bilog, si Siwang ay lumundag. Ibinuka ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad sa gitna ng apoy. Umikot-ikot ito sa himpapawid habang sinasambit ni Mang Tasyo ang panata ng liwanag. Liwanag sa araw, apoy sa dilim. Manok ng katotohanan, huwag mong tularan ang mga nilamon ng galit at dilim. Sa ngalan ng kapayapaan at dangal, ikaw ay aking isinusumpa sa liwanag hanggat ako ay may buhay. Sumambulat ang liwanag sa langit. Kumulog, kumidlat, tumigil ang oras sa bundok. At nang bumalik sa lupa si Siwang, ang kanyang anyo ay nagbago. Naging ginto ang mga balahibo sa dibdib, mas kumintab ang pakpak,
at ang kanyang mga mata ay kulay asul, tulad ng buwan. Natapos ang pagpapaalab. Ngunit isang babalaang naiwan ni Duantok. Ngayon, mas makapangyarihan si Siwang, ngunit mas makapangyarihan na rin ang mga dilim na darating. Magsisimula na ang digmaan ng mga sabongero ng liwanag at dilim. Sa susunod na laban, hindi lang Siwang ang tatamaan, kundi pati ang buong baryo. Pagkababa mula sa bundok Tigbi, dama ni Mang Tasyo ang tila mas mabigat na hangin sa buong baryo. Ang kalangitan ay laging maulap at ang mga hayop sa paligid ay tila balisa. Tahimik ang mga tao, parang may kinatatakutan. Kahit ang mga tambay sa kanto ay bihirang magkwentuhan tungkol sa sabong. Sa unang tingin, tila normal ang lahat, pero may binubulong ang hangin. At sa tuwing sinisilip ni Tasyo ang kanyang manok na si Siwang, kitang-kita niyang nagbabago ito hindi sa masama, kundi sa higit na makapangyarihan. Ang mga tahid nito ay nagningning na parang bakal. Ang mga mata ay tila nakakakita sa hinaharap. At ang bawat tilaok nito tuwing madaling araw ay parang dasal at babala na sabay ibinubulalas. Isang gabi, habang pinapainom ni Tasyo si Siwang, biglang lumitaw si Kaapong, tagapangalaga ng mga engkanto sa baryo. Kasama niya sina Luko at Bantik at kapansin-pansin ang pagkabalisa sa kanilang mga mata. Dumating na sila, sabi ni Kaapong. Ang mga sabongerong hindi tao, ang mga kumampi kay Senyor Hugo. May sabungang isa sa gawa sa ilalim ng buwan sa lumang sabungan ng madilim, at ikaw, Mang Tasyo, ay iniimbitahan bilang tagapagdala ng liwanag. Sa kalaliman ng kagubatan, sa lugar kung saan minsang bumagsak ang kidlat at nagsindi ng apoy sa buong baryo, naroon ang isang lumang sabungan, gawa sa batong itim. May mga patay na puno sa paligid at may bubong na yari sa balat ng mga hayop na tila mula sa ibang daigdig. Sabi ng matatanda, doon daw nagpapasabong ang mga duwending itim, mga tikbalang at mga taong pinagsaniban ng engkanto. Habang papalapit si Mang Tasyo, kasunod si Siwang at ang dalawang duwending magkaibigan, napansin niyang may mga nilalang na hindi tao sa paligid. Isang sabongerong mukhang tao ngunit may buntot, isang matandang babaeng puti ang mata, at isang lalaking may 4 na paa na nakasombrero ng tangkay ng niyog. Sa gitna ng sabungan, nakaupo sa trono ng sungay si Senyor Hugo. Ang dating mayamang sabongero na ngayon ay mukha ng nilalang ng dilim. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang mata ay pula, at sa kanyang tabi ay isang dambuhalang itim na manok na tila pinagsamang uwak, tandang at paniki. Ito ang kanyang panabong, si Luknit, ang manok ng limot. Dumating ka rin pala, Tasyo, wika ni Hugo. Narinig ko na pinili ka ng liwanag. Nakakatawa. Akala ko noon, ikaw ang pinakawalang kwentang sabongero sa timog. Wala akong pakialam sa papuri mo, Hugo, sagot ni Tasyo. Hindi ako nandito para makipagpaligsahan ng yabang. Nandito ako para ilaban ang katotohanan. Tumawa si Hugo. Sige, maglaro tayo. Pero ang sabong na ito, hindi lang basta pustahan ng manok. Ito ay sabong ng kaluluwa. Ang matatalo, hindi lang mawawalan ng buhay, kundi mabubura sa alaala ng mundo. Nagpalitan ng tingin sina Luko at Bantik. Kung matalo si Siwang, bulong ni Luko, mawawala siya sa lahat. Maging ikaw, Tasyo, ay maaaring malimutan ng lahat. Pati ang anak mong si Liza. Nanlaki ang mata ni Tasyo. Pati si Liza? Oo, sagot ni Bantik. Iyan ang tunay na pustahan sa sabungan ng dilim. Kapalit ng liwanag ay ang buong alaala ng iyong pagkatao. Tumindig ang mga nilalang ng dilim. Nagsigawa ng mga nilalang sa paligid. Ang sabungan ay naging parang impyerno, puno ng apoy, usok at anino.
Unang pumasok sa sabungan si Luknit. Umalingaw-ngaw ang tilaok nito. Tila sigaw ng isang nawalan ng bait. Ang lupa ay umuga at ang hangin ay nanigas. Sumunod si Siwang. Tahimik lamang ito, ngunit sa bawat hakbang ay tila lumiliwanag ang lupa. Tumindig ang kanyang pakpak na ginintuan at ang kanyang mga mata ay nagtama sa pulang mata ni Luknit. Simulan! Sigaw ni Hugo. Nagkabanggaan ang dalawang manok. Si Luknit ay gumamit ng bilis at tusok ng itim na tahid. Si Siwang ay sumagot ng liksi at mapuputing bitbit ng liwanag. Lumipad si Luknit at umatake mula sa ulap. Sumalubong si Siwang, pumaligtad at tinamaan ang pakpak ng kalaban. Bumagsak si Luknit pero hindi pa tapos. Bigla itong tumindig muli at naglabas ng usok mula sa katawan. Pinaikot nito si Siwang gamit ang isang mahiwagang puyo ng hangin. Pero sa gitna ng kaguluhan, muling sumigaw si Tasyo. Sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa anyo ng kabutihan. Nagliwanag si Siwang. Mas maliwanag pa sa lahat ng nakita ng mga nilalang sa sabungan. Sa isang iglap, lumipad siya paitaas at sa bagsak na tila kidlat, sinunggaban si Luknit at tinamaan sa leeg. Tumigil ang lahat. Si Luknit ay tumumba at ang katawan nito ay naging abo. Nagulat si Hugo. Hindi maaari. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang umatras. Ngunit bago siya makapagtakas, sumigaw si Kaapong mula sa likod. Ang pustahan ay patas. Natalo ka, Hugo. At ang kaluluwa mong ipinagbili para sa kapangyarihan ay amin nang ibabalik sa kagubatan ng mga walang pangalan. Sa isang iglap, nilamon ng lupa si Senyor Hugo. Ang kanyang katawan ay naging putik at ang kanyang trono ay naging abo. Natahimik ang sabungan. Sa pag-uwi nila Mang Tasyo, tila nabunutan siya ng tinik. Bitbit niya si Siwang na ngayoy muling nagmistulang karaniwang tandang pero may ningning ng liwanag sa mata. Sa kanilang pagbabalik sa baryo, sumalubong si Liza at niyakap siya. "Itay," sambit ni Liza. "Ang ganda ng tilaok ni Siwang, para siyang tumatawa." Ngumiti si Tasyo. "Dahil panalo tayo, anak. Hindi lang sa sabungan, kundi sa totoong laban." Pagkaraan ng tagumpay sa sabungan ng dilim, muling bumalik sa tahimik na pamumuhay si Mang Tasyo. Sa unang tingin, tila maayos na ang lahat. Bumalik ang dating sigla ng baryo. Ang mga batay muling naglalaro sa lansangan at ang mga matanday muling nagtitirikan ng kandila tuwing gabi sa harap ng mga altar. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, unti-unting may gumagapang na pangamba. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Tasyo sa silong ng kanilang bahay, lumapit si Kaapong, dala ang isang balutan ng dahon at abong-abo ang mukha. "May mas malalim pa palang ugat ang sabungang iyon," ani Kaapong. Ang pagkatalo ni Senyor Hugo ay hindi naging katapusan ng dilim, kundi pasimula lang. Napatigil si Tasyo sa paghaplos sa likod ni Siwang. "Anong ibig mong sabihin?" Mayroong mga nilalang na tinatawag na mga lumilimot, mga espiritong nawalan ng sariling alaala at nagugutom sa alaala ng iba. Noong nagapi mo si Hugo, nagising mo rin sila. Kinabukasan, nagsimula ang hindi maipaliwanag na mga insidente. Unang naapektuhan ay si Aling Rosa, hindi niya maalala kung paano lutuin ang kanyang paboritong sinaing na mais. Maya-maya hindi na rin niya matandaan ang pangalan ng kanyang asawa gayong araw-araw silang magkasama sa tindahan. Isinunod si Mang Kaloy na hindi nakilala ang sariling anak. Ang buong baryo ay unti-unting tinatamaan ng pagkalimot. Maging si Liza, anak ni Mang Tasyo, ay biglang tinanong siya habang nagdidilig ng halaman. "Ikaw po ba si Mang Doro? Kayo po ba ang nagtitinda ng suka?" Para bang isang kutsilyong malamig ang dumaan sa puso ni Mang Tasyo. Agad siyang nagtungo sa gubat upang hanapin sina Luko at Bantik. Wala siyang sinayang na oras.
Sa kanyang pagdating, abot langit ang pagkabahala ng dalawang duwende. Hindi dapat nangyari ito, ani Bantik. Ang mga lumilimot ay espiritong nilikha mula sa kabiguan ng mga nilalang ng dilim. Kapag ang isa sa kanila ay nagapi, lalo na ang makapangyarihang gaya ni Hugo, ang kanilang naiwanang galit at inggit ay nagiging ulap ng pagkalimot. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni Tasyo. May isang lugar sa paanan ng bundok Bangan. Sagot ni Luko. Isang kuweba na tinatawag na altar ng alaala. Doon mo kailangang dalhin si Siwang. Doon mo kailangang ipanumbalik ang alaala ng baryo. Nagpasya si Mang Tasyo na umalis kinabukasan. Nagtungo siya sa bundok, dala ang siwang at gabay ng dalawang duwende. Habang nilalakad nila ang masukal na landas, nagsimulang mawala rin ang kanyang mga alaala. Unay ang pangalan ng kanyang yumaong asawa, sumunod ay ang araw kung kailan siya unang lumaban sa sabungan. Pero sa tuwing malapit na siyang makalimot, tila may kakaibang tilaok si Siwang na nagpapabalik ng kanyang diwa. Kakaiba ka talaga, sambit niya sa manok. Hindi ka basta tandang lamang. Nang makarating sila sa bungad ng kuweba, isang malamig na hangin ang humampas sa kanilang mukha. Sa loob ay may mga batong may ukit ng mga mukha, ngunit wala ni isa ang may mga mata, ilong o bibig. Parang mga taong nabura ng panahon. Sa gitna ng kuweba ay isang lumang altar, nakapwesto sa ilalim ng isang puwang sa kisame kung saan dumadaloy ang sinag ng buwan. Doon inilagay ni Tasyo si Siwang. Sabi ni Bantik, kailangang tumilaok si Siwang habang binibigkas ang pangalan ng lahat ng taong gustong ibalik sa alaala. Ngunit may isang problema. Habang binibigkas ni Mang Tasyo ang mga pangalan, dahan-dahan siyang nawawala sa sariling kunita. Nahulog siya sa lupa, nanginginig, habang umuukil-kil ang boses ng mga lumilimot sa kanyang isipan. Hindi mo na alam kung sino ka. Ibigay mo sa amin ang iyong alaala. Tumilaok si Siwang. Minsan. Muli. At sa ikatlong tilaok, tumigil ang malamig na hangin. Nagsimulang magliwanag ang altar. Nabalutan ng liwanag si Mang Tasyo at muling nanumbalik ang lahat ng kanyang alaala, ang muka ng kanyang asawa, ang halakhak ni Liza, ang unang panalo niya sa sabong, at maging ang araw na una niyang nilapitan, sina Luko at Bantik. Ang liwanag ay bumalot sa buong kuweba at ang mga muka sa bato ay nagkaroon ng anyo ng pagkatao. Pagbaba nila mula sa bundok, sinalubong siya ng mga taong muling nakakilala sa isa't isa. Si Aling Rosa ay muling nakangiting naglalako ng sinahing. Si Mang Kaloy ay yakap-yakap ang kanyang anak. At si Liza, ang pinakamahalagang alaala ni Mang Tasyo, ay tumakbo papalapit sa kanya at niyakap siya. Itay, sambit niya habang umiiyak. Naalala ko na po lahat. Naalala ko kung gaano niyo kami kamahal. Ngunit sa likod ng tagumpay, alam ni Mang Tasyo at ng dalawang duwende na hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat sa bawat tagumpay ng liwanag, mas lumalalim ang inggit ng dilim. At sa kailaliman ng daigdig, may nilalang ng pinipilit bumangon. Isang nilalang na hindi naglalaban sa sabungan, kundi sa mismong isip at puso ng tao. Pagkatapos ng paglalakbay sa altar ng alaala, tila muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Mang Tasyo at ng buong baryo. Wala nang nakakalimot, wala nang bulong ng mga espiritu. Si Liza ay masigla na ulit. Si Aling Rosa ay masarap na naman magluto at ang sabungan ay muling binubuhay, ngunit hindi para sa sugal, kundi para sa paligsahang pampalipas oras at kasayahan ng mga taga-baryo. Si Siwang, ang mahiwagang tandang, ay tila mas tumapang pa. Mas kumikinang ang kanyang balahibo, lalo na tuwing dapit hapon,
Tila sinag ng araw ang kumakapit sa kanyang pakpak. Ngunit sa katahimikan ay may dumadalaw na panibagong pangamba. Isang hating gabi, habang ang hangin ay malamig at ang buwan ay natatakpan ng ulap, may kumatok sa bahay ni Mang Tasyo. Tok! 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 Tatlong marahan ngunit malalim na katok, hindi ordinaryo. Bumangon si Tasyo, kinuha ang lamparang de gas at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa harap niya ay isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na sombrero, balabal na tila gawa sa usok at mga mata na walang balintataw, puro puti lang. Ako si Don Naldo, wika ng estranghero. Ako ang tagapamagitan ng bagong laban. Anong laban? Tanong ni Mang Tasyo. Ang huling sabong sa pagitan ng tandang ng alaala at ng itim na sugo ng limot, kasinungalingan at kasakiman. Agad na tinawag ni Mang Tasyo sina Luko at Bantik. Hindi na sila nagtaka sa balitang dala ni Tasyo. Halatang alam na nila ang darating. Si Don Naldo ay hindi ordinaryong kalaban, ani Luko. Isa siyang tagapamagitan ng mga nilalang na gustong kunin ang alaala ng sangkatauhan. Hindi lang ito laban para sa baryo mo, Tasyo. Laban ito ng liwanag at dilim sa buong lupa. Kaya nga kami may itinabi para sa huling labang ito, dagdag ni Bantik. Ipinakita nila ang isang maliit na singkasing ginto, isang singsing na may ukit ng araw at bituin, na sa gitna ay may butil ng duwending luha. Isuot mo ito sa palad mo habang hawak si Siwang sa huling sabong. Ito ang magtatahi sa koneksyon ninyo, isip sa isip, damdamin sa damdamin. Ngunit babala, anumang sakit ni Siwang ay mararamdaman mo rin. Kinabukasan, dinala ni Don Naldo si Mang Tasyo sa isang sabungan na tila wala sa mundo. Isang sabungang gawa sa anino at pilak, nakalutang sa gitna ng kawalan. Ang mga manunood ay mga anino ng nakaraan, mga kaluluwang walang mukha, mga duwending napaslang ng kasakiman, mga engkantong pinatay ng limot, at mga pusong nawalan ng alaala. Sa kabilang panig ng ruweda, naroon ang itim na tandang isang dambuhalang manok na kulay uling, may pakpak na parang ulap ng bagyo, at mga matang pula gaya ng nagbabagang baga. Tumilaok si Siwang. Ang kanyang tilaok ay parang sinag ng liwanag sa madilim na sabungan. Napatingin ang mga anino. Napasinghap ang mga nawawalang espiritu. Nang magsimula ang sabong, agad umatake ang itim na tandang. Lumipad ito at parang alon ng usok ang iniwan sa ere. Sa isang kisap mata, tinuka si Siwang sa leeg at agad na nalugmok ito sa lupa. Ngunit nang mahulog si Siwang, napahiyaw si Mang Tasyo sapagkat ang sakit ay parang kutsilyo sa kanyang dibdib. Ang singsing ay gumagana, ang koneksyon ay buo. Tumindig si Siwang. Nagliyab ang kanyang mga mata, tila may sariling diwa. Mabilis ang galaw niya, tila pinapatnubayan ng isip ni Tasyo. Kaya natin ito, bulong ni Tasyo sa isip. Muling nagtagpo ang dalawang tandang. Ngayon, ang laban ay higit pa sa lakas. Ito ay laban ng paniniwala, ng alaala, ng kabutihan, laban sa kasinungalingan. Bawat tuka ni Siwang ay tila pag-alala sa isang mahal sa buhay. Bawat iwas niya ay pagsuway sa limot. Hanggang sa isang huling hampas ng pakpak, bumagsak ang itim na tandang. At nang tumilaok si Siwang, isang tilaok na napunit sa hangin, naglaho ang sabungan ng multong panahon. Bumalik si Mang Tasyo at Siwang sa baryo. Sa kanilang pagdating, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa mga bahay. Ang mga tao'y biglang naluha, ngunit hindi dahil sa lungkot kundi dahil naalala nila ang mga bagay na matagal nang nawala. Ang halakhak ng kanilang ina, ang pangarap nilang nakalimutan, ang mga yakap na hindi na nila akalaing babalik pa. Lumapit si Liza at niyakap si Tasyo.
Itay, alam kong pagod na kayo, pero salamat. Nang gabing iyon, habang binabantayan si Siwang na natutulog sa ilalim ng punong mangga, nilapitan siya ni Luko at Bantik. Saan mo ilalagak ang singsing? Tanong ni Bantik. Ibinaon ito ni Tasyo sa ilalim ng bahay, sa tabi ng isang lumang larawan ng kanyang yumaong asawa. Sa bawat alaala ng pagmamahal, may lakas na di kayang daigin ng dilim. Makalipas ang matinding laban sa sabungan ng multong panahon, muling namuhay ng tahimik si Mang Tasyo sa piling ng anak niyang si Liza at ng mahiwagang si Siwang. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga pagbabago siyang napansin, hindi lang sa kanyang paligid, kundi sa sarili niya. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng buwan at hinihimas ang pakpak ni Siwang, dumating sina Luko at Bantik, hindi gaya ng dati, kundi sa anyo nilang mas maharlika at kumikislap, suot ang mga panandang ginto ng kanilang lahi. Panahon na, Mang Tasyo, wika ni Luko. Panahon na saan? Tanong ni Tasyo, na tila may kutob na sasagot. Panahon na para malaman mo ang tunay mong papel sa kasunduang matagal nang itinakda ng aming lahi at ng inyong angkan, sagot ni Bantik. Dinala ng 2 duwende si Mang Tasyo sa lumang punso ng dakilang kalinangan, isang tagong dambanang nasa gitna ng kagubatan, natatakpan ng matataas na kawayan at nakapaligid ang mga punong matanda pa kaysa sa alaala ng mga tao. Doon, ipinakita nila ang isang lumang sulat, nakaukit sa dahon ng banaba at sinilyuhan ng gintong mutya. Sa wikang sinauna, nakasulat, sa tuwing lilimutin ng tao ang kanyang pinagmulan, isisilang ang isang tagapagbantay. Ang kanyang puso ay magiging pugad ng alaala, at ang kanyang kasama ay ang tandang ng liwanag. Sa panahong ang dilim ay muling babalot sa isipan ng daigdig, siya ang magiging huling mitya ng pag-asa. Nanlamig si Mang Tasyo. Ako ba ang tinutukoy niyan? Tumango si Luko. Ang apelyido mong Balbuena ay lumang pangalan ng isa sa mga unang bantay ng mutya. Ang pagiging sabongero mo hindi yan aksidente. Iyan ay tadhana. Ibinigay nila kay Mang Tasyo ang gintong mutya ng pag-alala, isang malapusong kristal na kumikislap kapag may taong nalilimutan ang kanyang sarili o ang kanyang pinagmulan. Nagsisilbi itong panangga sa mga nilalang ng dilim na sumusubok burahin ang alaala ng tao. Pero, anong silbi niyan sa akin kung tapos na ang laban? Tanong niya. Ngunit sagot ni Bantik, hindi pa tapos. May paparating pa, at ang huli mong laban ay hindi sa sabungan, kundi sa puso ng bayan. Pagbalik nila ni Siwang sa baryo, may napansin si Mang Tasyo. Ang mga mamamayan ay tila bumabalik sa dati nilang bisyo ang sugal. Ang sabungan na inihinto sa loob ng maraming buwan ay muling binubuksan hindi bilang pampalipas oras, kundi bilang pagkakakitaan ng mga ganid na mayayaman. Ang mga bagong dayo mula sa kalapit bayan ay nag-aalok ng pera kapalit ng lupa. At ang mas malala isang lalaki, si Ginoong Castor, ang bagong pinuno ng sabungan, ay may alagang manok na tila kahawig ng itim na tandang na tinalo ni Siwang, ngunit mas matindi ang presensya. Hindi man niya aminin, dama ni Mang Tasyo na may itim na mahika ang bagong tandang. Isang gabi, lumapit si Liza sa kanyang ama. Itay, sambit ng dalaga. Nananaginip po ako ng itim na apoy, ng sabungan sa ilalim ng lupa at ng mga taong hindi na marunong ngumiti. Parang may tumatawag sa akin. Napapitlag si Tasyo. Napatingin kay Siwang na sa sandaling iyon ay biglang tumilaok, hindi gaya ng dati, kundi tila may babala. Ang huling laban, bulong niya. Hindi sa sabungan, kundi sa kalooban ng mga taong mahal ko.
Kinabukasan, dumating si Ginoong Castor sa bahay ni Tasyo. "Napakagaling ng manok mong si Siwang," ani Castor. "Ilang ulit ko na siyang narinig sa mga alamat ng mga sabonggero. Tila may mutya raw. Gusto ko siyang isali sa bagong Grand Derby sa Maynila. Bigyan mo lang ako ng pahintulot at maghahati tayo sa premyo. Limpak-limpak na yaman." Napakunot noo si Tasyo. "Ang mga alamat ay hindi para sa pera, Ginoong Castor, at ang tandang ko ay hindi para sa kasakiman." Ngunit ngumisi ang lalaki. "Sayang, dahil kung hindi mo siya ipapahiram, kukunin ko siya." Kinagabihan, sinunog ng mga tauhan ni Castor ang maliit na bodega ni Mang Tasyo. Sa kabutihang palad, wala roon si Siwang, ngunit nasunog ang lahat ng lumang gamit ng kanyang asawa, pati mga alaala ng kanilang kahapon. Habang tinutulungan siyang apulahin ang apoy ng mga kapitbahay, tumulo ang luha ni Liza, at sa kaloob-looban ng kanyang dibdib, naramdaman ni Mang Tasyo ang pagliyab ng gintong mutya sa kanyang bulsa. Lumapit sina Luko at Bantik. "Atin nang simulan ang pagbabalik ng liwanag," ani Bantik. "Kung hindi kayang turuan ng alaala ang mga tao, ikaw mismo ang magpapaalala sa kanila kung sino sila." Mabigat ang ulap sa himpapawid nang sumapit ang araw ng tinaguriang Grand Derby ng siglo, isang engrandeng paligsahan ng mga panabong mula sa iba't ibang probinsya, kinanap sa bagong tayong sabungan ng baryo. Ngunit hindi lang sabong ang tunay na nangyayari. Sa ilalim ng entablado, sa pagitan ng palakpakan at sigawan ng sabongero, unti-unting gumagapang ang itim na plano ni Ginoong Castor. Bago pumasok sa sabungan, muling nagtagpo sina Mang Tasyo, Siwang, at ang dalawang duwende, Luko at Bantik. Ngunit ngayon, may dalang bagong handog ang mga duwende. Isang pulseras na yari sa sinulid ng bahaghari at gintong hibla mula sa mga engkanto. "Ito ang huling basbas," sabi ni Bantik. "Sa oras ng labanan, magkakaisa ang iyong puso, ang tandang at ang alaala ng buong baryo." Tinanggap ni Mang Tasyo ang pulseras at isinuot sa kanyang kaliwang pulso. Kasabay nito, itinusok ni Luko sa pakpak ni Siwang ang isang balahibo mula sa diamanteng agila, isang engkantadong ibon mula sa kabundukan. Ang balahibong ito ay magbibigay kay Siwang ng matulin at makapangyarihang paglipad na hindi kayang tapatan ng kahit anong manok sa mundo. Sa oras ng sabong, ipinakilala ni Ginoong Castor ang kanyang panabong. Isang dambuhalang itim na tandang, tila pinaglihi sa panaginip ng bangungot. Ang kanyang pangalan, Sugo ng Limot. Ang mga mata nito ay pula gaya ng dugo, at bawat tilaok nito'y tila may kasamang hangin ng pagkalimot. Sa unang tiktilaok pa lang ng Sugo ng Limot, may mga tao sa sabungan ang biglang naguluhan. "Anong pangalan mo ulit?" tanong ng isang sabongero sa katabi. Ang ilan, biglang lumuluha na lang, hindi alam kung bakit. "Nagsisimula na," bulong ni Bantik sa gilid ng ruweda. Bumaba si Mang Tasyo sa gitna ng sabungan, hawak si Siwang. Sa kabilang banda si Castor, malamig ang ngiti, tila alam niyang siya ang mananalo. "Kung matalo ang manok mo, Tasyo," ani Castor, "ako na ang magmamay-ari ng buong baryo. Ako ang bagong alaala ng lugar na ito." Ngunit hindi sumagot si Mang Tasyo. Ipinikit niya ang mga mata. Naramdaman niya ang pintig ng puso ni Siwang. Naramdaman niya rin ang pintig ng puso ng bawat taong umaasa, bawat pusong sugatan, bawat bata, matanda, at albularyong minsang tinulungan niya noon. Sinimula ng laban. Nagkabanggaan agad ang dalawang tandang. Lumikha ng alikabok. Tumalsik ang mga balahibo. Ang Sugo ng Limot ay napakabilis.
Bawat atake nito ay may layuning hindi lang manalo, kundi sirain ang diwa ng kalaban. Tinamaan si Siwang sa tagiliran na paatras, ngunit lumipad si Siwang pataas, tila idinuyan ng hangin ng mga engkanto at bumagsak sa likuran ng itim na tandang. Mabilis na bawi. Nagpalitan ng tuka, nagpalitan ng hampas. Hanggang sa isang huling salpukan, lumipad si Siwang at sa tuktok ng ere, tila nagliwanag ang kanyang katawan. Dumaan ang alaala ng lahat ng tao sa baryo. Ang halakhak ng mga lolo, ang mga haranang nawawala, ang mga lamay na puno ng kwento, ang mga batang naglalaro sa sagingan. Isang tilaok ang isinambit ni Siwang, isang tilaok na hindi lamang tunog kundi alaala ng buong bayan. Bumagsak ang sugo ng limot. Nang hina si Castor, bigla siyang lumuhod, napapikit, at nang iminulat ang mata, tila isang batang nawawala. "Sino ako?" tanong niya sa sarili. "Bakit ko to ginagawa?" Sumigaw ang mga tao hindi para sa pustahan, kundi sa galak. Ang sabungan ay napuno ng luha, hindi ng pera. Ang mga kaluluwang nawawala ay tila nagbalik. Ang mga matatandang halos di na kumikibo ay biglang nagsalita. "Naalala ko na, ang nanay ko, ganito kami noon." Ang baryo ay nabalot ng liwanag. Kinagabihan, sa ilalim ng punong mangga, muling tumilaok si Siwang. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang tinig payapa, malambing, at parang pamamaalam. Lumapit sina Luko at Bantik. "Tapos na ang kanyang tungkulin," sabi ni Bantik. Si Siwang ay hindi lamang manok. Isa siyang tagapagdala ng alaala, isinalin mula sa salinlahi ng mga duwending bantay. Nagliwanag ang katawan ni Siwang. Unti-unti siyang naging alikabok ng liwanag at sa isang iglap nawala sa hangin. Naiyak si Mang Tasyo, ngunit alam niyang hindi siya iniwan. Makalipas ang isang taon, naging bagong leader ng baryo si Mang Tasyo, hindi dahil sa yaman, kundi sa pagtitiwala ng mga tao. Ginawa niyang sentro ng alaala ang lumang sabungan, kung saan isinasalaysay ang kasaysayan ng baryo at isinusulat ang kwento ng bawat pamilya upang hindi na kailanman makalimutan. Si Liza, na ngayoy isa ng guro, ay nagtuturo ng kasaysayan gamit ang mga kwento ni Siwang at ng mga duwende. At si Mang Tasyo, tuwing gabi ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga, hawak ang lumang balahibo ng tandang habang pinakikinggan ng hangin dahil sa bawat ihip nito, tila naririnig pa rin niya ang tilaok ng isang mahiwagang manok, tagapagdala ng liwanag at alaala. Wakas,